Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sound the trumpet into the night, the day of the Lord is near. Wake your people, lift your voice, proclaim it to the world. Kapanali, it's Advent season. 18 days before Christmas. This Jubilee year, 2025, Pilgrims of Hope. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippines Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Araw ng Linggo, 7 araw sa buwan ng Disyembre, taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hinimok ni Pope Leo XIV ang mga bagong ambassador sa Holy See na higit na paigtingin ang kanilang pagkilos para sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay sa gitna ng lumalalang sigalot at hidwaan sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa lumalala na suliranin sa paglapastangan sa karapatang pantao at pagkakapantay-pantay. Ito ay sa naging pagtanggap ng letter of credence ng 13 bagong ambassadors na mula sa Uzbekistan, Moldova, Bahrain, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thailand, Lesotho, South Africa, Fiji, Micronesia, Latvia at Finland, kung saan binigyan din ng Santo Papa ang tema ng Jubilee Year of Hope ngayong taon. Ayon kay Papa Leon XIV, ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng digmaan kundi isang aktibo at biyaya na may kalakip na hamon para sa mga tagapagsulong nito dahil nangangailangan ng mundo ngayon ng tuluyang pagtalikod sa galit, pagmamataas at paggamit ng salita bilang sandata. Dagdag pa ni Pope Leo XIV, ang diplomacy ng Holy See ay laging nakatuon sa kabutihan ng sangkatauhan lalo na sa mga mahihirap at kabilang sa most vulnerable sector. Kasunod nito ay nananawagan din ng leader ng Simbahang Katolika ng matatag na multilateral cooperation ng mga bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Let heaven be. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na makakasama niyong muli ngayong gabi sa pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa 2nd linggo na po tayo ng Adbyento. Kumusta naman po ang inyong paghahanda para sa Pasko? Sana po kasama rito yung pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po?
Kaya nasan man po kayo ngayon, kunin na natin ang ating Biblia at maghanda sa napapanahon at mainam na paksa. Sa liturhiya po sa araw na ito, merong tayong gabay at kasama si San Juan Bautista na siyang naghanda sa daraanan ng Panginoon. Siya po ang magiging paksa natin ngayong gabi na tatalakayin ng Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Narito na naman tayo sa isang linggo na punong-puno ng kaligayahan sapagkat tayo ay naghihintay. Ito yung mahalagang elemento sa Adbyento. Tayo ay naghihintay. Bakit? Dahil meron tayong hinihintay. No? At ito po yung kapahingahan ng isang Kristiyano at yung kanyang kaligayahan. No? At ngayon po ang tatalakayin nga natin ay ang paksa patungkol sa ikalawang linggo ng Adbyento. Ngunit bago po yan, anyayahan muna natin ang presensya ng Panginoon upang tayo samahan ngayon sa ating pagninilay ng mga salita ng Diyos. At ang pambungad na panalangin ay ihahatid sa atin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataong makapagtipong muli ngayong linggo ng gabi upang mag-aral at magnilay ng iyong salita. Ipadala po ninyo ang banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at diwa sa iyong mga aral. Sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan at mga disyertong aming pinagdaraanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lost in the night, searching, longing for day, weary, broken by sin, we seek your face, yearn to be saved. You are Savior of all, Son of God the Most High. You alone give us hope, healing and strength, mercy and light. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come, be our way, our truth and life. Conquer the night. Come, be our light, Emmanuel. Save us, Emmanuel. Be our God with us now.
justice and peace, fullness of life. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come, be our way, our truth and life. Conquer the night. Come, be our light. Emmanuel. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come, be our way, our truth and life. Conquer the night. Come, be our light. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Veritas Patrol! Eucharistic miracles itinampok sa pagninilay ni Bishop Bagaforo. Nakatutok si Norman Diquia. Yes, maraming salamat, John. At mga kapanalig, nagpapatuloy pa rin ang ating special coverage sa itinatagawang Diocesan Eucharistic Adoration and Congress dito sa Diocese of Kidapawan. Nakasalukuyan pong itinatagawa dito sa Cotabato Sports Complex, Kidapawan City, kung saan nakahinang isinimula nito sa isang Eucharistic procession mula sa St. John Paul II Parish sa Amas Kidapawan patungo nga dito sa Cotabato Sports Complex, kung saan pinangunahan nga ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo ang Eucharistic procession na sinundan naman ang pagdiriwang ng Bananabisa. At sa kanyang mga pagninilay ay itinampok ng obispo ang iba't ibang Eucharistic miracles na talagang nagpalalim sa pananampalataya ng pamamayan, tulad na lamang na mga nangyaring Eucharistic miracles sa Buenos Aires, Argentina, kaya din sa Poland, sa Mexico, sa Portugal, at ang pinaka-kilala na Eucharistic miracle ang nangyari sa Lanciano, Italy noong ika-8 siglo. At binigyan din ni Bishop Bagaforo na itong pagdiriwang at pagtitipon ng mga pananampalataya ng diocese ay magsilbing pagpukaw sa pagpapaigting ng pananampalataya ng mamamayan. At ito rin ay culmination activity sa isang taong pagdiriwang ng Jubilee Year of Hope ng Simbahang Katolika, partikular ang pagsasagawa ng mga Eucharistic Adoration and Congresses sa iba't ibang basic ecclesial communities na nasasakupan ng diocese sa 21 parokya, kung saan may 1,000 na mga GKK ang nasasakupan nitong diocese na binisita ni Bishop Bagaforo sa buong taon, at ito na nga ang kanilang culmination activity. Bagamat sa mga sandaling ito, mga kapanalig, ay pansamantalang pinutol ang programa matapos ang pagdiriwang ng pananabisa sapagkat napakalakas ng buhos ng ulan sa mga sandaling ito dito sa Kidapawan City. Ngunit tututukan, patuloy pa nating ihatid ang mga karagdagan pa mga updates mula po dito sa pandiocesanong pagdiriwang na patuloy pa tayong makapagatid ng mga balita mula po dito sa Kidapawan City, no, sa pagtitipon ang culmination activity ng Diocesan Eucharistic Adoration and Congresses ngayong taon dito sa Kidapawan City. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Diquia, ito ang katotohanan. Veritas Patrol! Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa gaan,
hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaay. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po ang Biblia ngayon. Ang Ayan topic po. po natin. Okay, Father, sige na po. Oo, kasi medyo hindi ko marinig kung kailan papasok. Ang pagbibigyan ngayon po, ang topic po natin sa gabing ito ay ang tinig sa ilang. No? At ito yung binibigyan diin sa Ebanghelyo natin sa araw na ito sa ikalawang linggo ng Adbyento. No? Ang ating pong teksto ay mula kay San Mateo, Kabanata 3, talata 1 hanggang 12. No? At mahalaga po ito, kaya ang katanungan po natin ngayong gabi para bigyan ng pagninilay ng ating mga kapanalig ay, bakit sa disyerto daraan ng kaligtasan? No, kasi ito yung tinig na sumisigaw sa ilang, sabi ihanda ang daraanan ng Panginoon na dumarating para magligtas. Bakit sa disyerto daraan ng kaligtasan? At ang ikalawang tanong mga kapanalig, mahalaga ito para sa ating lahat, ano ang ilang o disyerto sa iyong buhay kung saan mo naranasan ang kaligtasan, no? At ito po yung pag-uusapan natin. At kung meron na po kayong reflection, ipadala nyo agad sa ating text line sa istasyon sa 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Pero bago po yan, balikan po muna natin yung tinalakay nating paksa noong isang linggo na ihinatid sa atin ni Sister Lacis at ang ating pagbabalik dinig ay ihahatid naman sa atin ni Sister Rose ngayong gabi. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Ang naging topic po natin nung nakaraang linggo ay ano ang Adbyento? Kasi nga ito yung unang linggo ng Adbyento. No? Pinag-aralan po natin ang aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 2, talata 1 hanggang 5. At ang tanong po sa reflection ay, paano mo naranasan ang pagdating ng Panginoong Hesus ngayong 2025? Binigyan ng kaunting background ni Sister Lacis Navarro ang libro ni Propeta Isaías na nahahati ito sa dalawa. Sinasabi ng mga dalubhasa na ang unang bahagi, yung chapter 1 to 39, ay sinulat ng propeta mismo na si Isaias. At ang ikalawa naman, mula chapters 40 to 66, ay ng mga disipulo niya. Sabi ni Sister Lacis, ito yung unang pagbasa nung nakaraang linggo, yung chapter 2 verses 1 to 5. At dito sa pagbasang ito, sinasabi ng propeta ang diwa ng Adbyento. Kasi sinasaad doon, darating ang panahon na mawawala na ang digmaan sa mundo, etc. So ang ibig sabihin ng Adbyento, sabi niya ay pagdating. At itong pagdating na to masasabi natin, yung pagdating ng Panginoon, masasabing tatlong beses. Yung una, yung historical. Yung pagdating ng Panginoon nang siya ay naging tao at isinilang siya sa Bethlehem. Ang ikalawa naman, yung eschatological. Yung pagdating ng Panginoon sa katapusan ng mundo para maghukom sa lahat. At sabi din ni Sister na darating din sa katapusan ng buhay natin ang Panginoon kung saan bawat isa sa atin ay mahuhusgahan. Tapos meron siyang sinabing mystical advent. Lagi kasing dumarating daw ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ba kaya nga ang pangalan niya ay Emmanuel, sapagkat siya ang Diyos na laging kasama natin. Dumarating siya mystically sa bawat sakramento. So pagtanggap natin ng komunyon, pagkumpisal, etc. Pero dumarating din siya sa ating kapwa. Sa mahihirap at mahihina, ang tanong, nakikita ba natin siya?
Bilang conclusion, sabi ni Sister Lacis, let us make room in our hearts for Jesus, Mary, and Joseph. Kung kailangang magsakripisyo tayo ng ating mga pangarap para sa Diyos, bakit hindi natin gawin? Tanungin din natin ang sarili natin. Hindi lang yung ano ba ang gusto ko, kundi ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin. Ayan po, kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Pakinggan na po natin ngayon si Father Adonis sa ating paksa, Ang Tinig sa Ilang. Father? Maraming salamat, Sister Rose, sa ating pagbabalik dinig patungkol sa Adbyento. At kung titignan natin itong ikalawang linggo ng Adbyento ay nakaugnay din doon sa pinag-usapan nung isang linggo. No? Pinaliwanag nga rin yung kay Propeta Isaias sapagkat dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Ebanghelyo na pinakinggan natin sa araw na ito, sinabi rin dito na yung tinig sa ilang ay binanggit ni Propeta Isaias. No? At ito ngayon ay nagiging laman o kinakatawan ni Juan Bautista. At mababasa natin ito doon sa Deutero Isaiah o yung ikalawang Isaiah nagsimula sa chapter 40. Actually, ito yung mga unang bersikulo sa chapter 40. At titignan natin, napakaganda ng larawan ni Juan Bautista. No? Si Juan Bautista, siya yung huling propeta. Siya yung propeta na umabot no, parang tulay sa bagong tipan. Siya yung propeta na maghahanda sa pagdating ng Diyos, ngunit tatawag din sa pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos. Kasi ito ang mga tungkulin, ito ang tungkulin ng mga propeta sa lumang tipan. No? Tawagin pabalik sa tipan o sa ugnayan sa Diyos ang mga Israelita o ang mga nilalang. Kaya kung makikita natin mga kapanalig sa Ebanghelyo natin, nagsimula yung Ebanghelyo natin patungkol kay Juan Bautista na sumisigaw at sinasabi niya na magsisi ang mga tao. Ang pagsisisi ay hindi lang ito yung may nagawa kang pagkakamali at bigla ka na lang nagsisi, kinabog mo ang iyong dibdib. Malalim. Sa English ito ay repentance. No? Nababasa natin to repent. Sa Griego, ang repentance ay metanoia. Ang metanoia, literally, mga kapanalig, ay 160 turnaround. Ang tawag dito ay change of direction. Kung nakaharap ka sa west, iikot ka 160 at haharap ka sa east. Ano ba yung west? Yung west, ito yung nilulubugan ng araw. Narito yung kadiliman. At yung taong nakaharap sa kadiliman, kung magme-metanoia siya o magre-repent, 160 turnaround, haharap siya sa east. Ang east, ang tawag sa east ay orient. At alam natin ito mga kapanalig, ang isang taong hindi nakatingin sa east, sa liwanag, nakatingin sa dilim ay disoriented. Kaya nga may salita tayong oriented at disoriented. Para ma-orient ang tao, at ano ba ang orient o yung oriented? Alam mo yung layunin. Alam mo yung pupuntahan. Kaya iikot ka, change of direction, naharap sa liwanag. Noong sinaunang simbahan, alam nyo ba mga kapanalig, ang mga binibinyagan, unang-una ay nakaharap sa west at itinatakwil nila si Satanas. At pag naitakwil na nila si Satanas, haharap na sila sa east at lulubog na sila sa tubig. No? Napakagandang larawan. Ngunit kung titignan natin mga kapanalig, yung metanoia o yung change of direction, parang umikot ka lang 160 degrees. Parang kulang, nandun ka pa rin. Ang maganda pang salita na kailangan nating idagdag ngayong gabi ay yung salita sa Hebreo kasi yung metanoia ay Griego. Sa Hebreo, ang salita sa repentance o sa conversion ay teshuvah. At napakaganda nito. Yung teshuvah, ang root word niya ay shuv. Yung shuv, literal na kahulugan nito ay magbalik. Kaya kung mababasa natin sa lumang tipan, ang panawagan ng mga propeta, magbalik. Return to the Lord. No? Paulit-ulit yan. Teshuvah. Ngayon, yung return, hindi ka lang iikot na parang metanoia na 180 degrees. Kaya nga return, kailangan mong umalis doon sa kinalalagyan mo at maglakad kang pabalik sa tipan. At ito yung sinasabi ni Juan Bautista, magbalik loob kayo sa Diyos. At maganda yung salitang Tagalog, di ba mga kapanalig?
Dahil parang nakakapture niya yung salitang teshubah. Magbalik loob, ibig sabihin, aalis ako sa kinalalagyan kong lugar, lugar ng kasalanan, lugar ng kamalian, at magbabalik loob ako sa Diyos. Ngayon, ang pag-uusapan natin, bakit yung pagbabalik loob ay kailangang dumaan sa disyerto, sa ilang? No? Kasi sinabi rito, isang tinig na sumisigaw sa ilang. At ito'y napakaganda mga kapanalig. Sapagkat ang disyerto, kung babalikan natin sa lumang tipan, sa disyerto walang nabubuhay dyan. Hindi ka tatagal dyan na mabubuhay ka pa. Walang pagkain, walang inumin. Ngunit ang mga Israelita ay pinadaan ng Diyos sa disyerto. Bago sila pumasok sa lupang pangako, 40 taon sila sa disyerto. At nabuhay ang mga Israelita. Ang tanong, bakit sila nabuhay sa disyerto na walang nabubuhay? Sapagkat kasama nila ang Diyos. Yung toldang tagpuan, kung nasaan yung kabanang tipan, ayun yung presensya ng Diyos na sinamahan ng mga Israelita sa disyerto ng 40 taon. Ang ibig sabihin, ang disyerto ay isang kalagayan kung saan aasa ka sa Diyos. No? Kaya nga ito yung pagninilayan natin ngayong gabi mga kapatid. Ang disyerto ay hindi lang isang lokasyon. Para may kahulugan ito sa ating buhay mga kapanalig, ang disyerto ay mga pangyayari, sitwasyon, kalagayan sa ating buhay na para bang walang buhay. Natutuyo ka na, pagod ka na, nag-iisa ka, malungkot, mabibigat na suliranin, pagdadalamhati. At itong mga pangyayaring ito ang mga disyerto. At kung magbabalik loob tayo sa Diyos, makikita natin katulad ng mga Israelita, kasama pala natin siya sa disyerto. At babalikan natin ito mga kapanalig, no? Kaya nga, ang ating pong question sa gabing ito, bakit sa disyerto daraan ang kaligtasan? At ano ang ilang o disyerto sa iyong buhay kung saan naranasan mo ang pagliligtas? No? Sana po magpadala kayo ng inyong reflection at mga sagot o answer o kahit anong gusto nyong sabihin patungkol sa topic natin sa ating text line sa 0918-837-4827 at sa ating comment section sa Facebook Live. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sound the trumpet into the night, the day of the Lord is near. Wake your people, lift your voice, proclaim it to the world. Kapanali, it's Advent season. 18 days before Christmas. This Jubilee year, 2025, Pilgrims of Hope. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ng 8:08 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Panalig sa ating programang ang Biblia ngayon. No? Ang ating pong paksa ay yung nasa Ebanghelyong napagnilayan at napakinggan ng buong simbahan sa araw na ito. At binibigyan diin natin ngayon ay ang tinig sa disyerto. At bakit ba ang pagbabalik loob ay dadaan sa disyerto at ang pagliligtas ay nandoon din sa disyerto? At pinaliwanag na natin kanina mga kapanalig, sa disyerto walang mabubuhay. Sa sariling lakas ng tao, hindi niya kaya. Sa sarili niyang paraan, hindi niya kaya. Ngunit mabubuhay ang tao sa disyerto kapag kasama niya ang Diyos. Ito yung karanasan ng mga Israelita.
At sinasabi natin kanina mga kapanalig na ang disyerto ay hindi lang lokasyon o geographical place, no? At ito rin yung mga sitwasyon, no, na parang napakahirap. Pagod na yung tao, mabigat na problema, no? Mga masasakit na pinagdadaanan. Na kung titignan natin ay hindi natin kaya. No? At bakit hinahayaan ng Diyos na mayroong disyerto sa ating buhay? Bakit kaya ang ebanghelyo ngayon sinasabi na ang kaligtasan ay dadaan sa disyerto? Ayun yung malinaw mga kapatid. Hinahayaan ng Diyos ang disyerto sa ating buhay dahil ang ating kaligtasan ay dadaan sa mga disyertong ating nararanasan. At bakit tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga disyerto na nangyayari sa ating buhay? Katulad ng mga Israelita, dahil sa disyerto, kumapit sila sa Diyos. Napatunayan ng tao na wala siyang lakas sa ilang, ngunit may lakas ang Diyos. At ito yung panawagan ng pagbabalik loob. Ang pagbabalik loob, mga kapanalig, ay magbalik yung ugnayan sa Diyos. Kilalanin na kulang yung lakas natin, na hindi natin kaya. Ito yung unang hakbang. At sabihin sa ating mga sarili, kailangan ko ng Diyos. Ito, mga kapanalig, ang ikalawang linggo ng Adbyento. At bakit kaya ganito ang salita ng Diyos na ibinibigay sa atin na kailangan natin ng Diyos? Kaya kasi nga, mga kapanalig, inihahanda tayo sa Kapaskuhan. Ang Pasko ng Pagsilang ay yung sagot sa Adbyento na kailangan natin ng Diyos, kaya ipinadala ng Diyos yung kanyang anak. Ngayon, katulad nga nung pagbabalik dinig natin kanina, sinabi na ang aklat ni Propeta Isaias ay 3 bahagi. Yung ikalawang bahagi, dun kinuha itong tinig na sumisigaw sa ilang. At ito mga kapatid, ang konteksto ng Isaiah chapter 40, yung second Isaiah. Ito yung panahon na pabalik na ang mga Israelita sa lupang pangako. Bakit? Kasi yung mga Israelita, pagpasok nila sa lupang pangako, 40 taon sila sa disyerto. Pagpasok nila sa lupang pangako, nagkaroon sila ng mga hukom at nagkaroon sila ng mga hari. Yung mga hari nila ay dinala sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga Israelita, nakalimutan nila yung totoong Diyos. At dahil dito, para tulungan sila at ituwid ng Diyos, nagkaroon ng exile. Noong 586 BC, nawasak ang Jerusalem at yung mga tao roon, mga tao sa Huda ay itinapon sa Babylonia. At nanatili sila roon ng matagal na panahon. Ngayon, nagkaroon ng isang bagong hari. Ito yung Persian Emperor, si Cyrus. At siya yung binigyang inspirasyon ng Diyos na pabalikin ang mga Israelita mula sa Babylonia. At ito yung konteksto ng Isaiah chapter 40 at yung ebanghelyo natin ngayon, isang tinig na sumisigaw sa ilang. Bakit? Kasi mula sa Babylonia, dadaan muli ang mga Israelita pabalik sa Jerusalem. Disyerto na naman. No? At ito nga ang liwanag ng ebanghelyong tinatanggap natin ngayon mga kapanalig. Minsan, akala natin kaya nating mabuhay nang wala ang Diyos. Akala natin sapat na yung pera, sapat na yung trabaho, sapat na yung relasyon, sapat na yung kaibigan. Hindi natin alam itong mga bagay na ito ay naipapalit natin sa Diyos. Sa madaling salita, nagiging Diyos-Diyosan. Kaya minsan kailangan tayong maitapon sa isang pangyayaring parang nasa Babylonia. Isang lugar na malungkot, isang lugar kung saan nakita ng mga Israelita na sila ay bigo, at isang lugar na naalala nila ang Diyos. Isang lugar kung saan sila nagsisi. At nung nagsisi na ang mga Israelita, dumaan uli sila sa disyerto. At doon, sa disyerto, pag binasa natin yung aklat ni Propeta Isaias, yung disyertong dinaanan nila ay biglang namulaklak. Biglang parang naging hardin, parang naging paraiso. At ito rin mga kapanalig, bakit merong Adbyento? At bakit sa Adbyentong ito, sa araw na ito, pinagninilayan natin ang disyerto? Sapagkat tayong lahat ay tinatawagan ng Diyos na tignan, baka nasa Babylonia tayo. Baka malayo tayo sa Diyos kasi may ipinalit tayo sa Diyos. O baka naman ang mga Diyos natin ay yung ating sarili dahil masyado tayong
naniniwala sa sarili nating lakas. Nakalimutan natin kailangan natin ng Diyos. Pero ang disyerto ay kailangan dumating. Katulad nga nung sinasabi ko kanina, kailangan nating makita, kulang tayo. Kulang ang ating lakas. Kailangan natin ng Diyos. Kapag naunawaan natin ito, naunawaan natin at nauunawaan natin kung paano maghahanda sa Kapaskuhan. No? Kaya nga, pagpapatuloy natin pagnilayan itong ibanghelyong ito, si Juan Bautista ay nagbibinyag. At yung kanyang binyag ay binyag tanda ng pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan o pagbabalik loob sa Diyos. No? At magugulat tayo mga kapanalig, may lumapit na mga punong reliyoso, yung mga pariseyo. No? At nakakatakot at nakakatawa rin, biglang sinigawan sila ni Juan Bautista. Sabi niya, mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo para makaligtas kayo sa parusang darating? Pero, sinabi ni Juan Bautista, ngunit kung talagang nagsisisi kayo, kailangang magpakita kayo ng mga bunga ng pagsisisi. At ito ang mahalaga sa Adbyento, mga kapanalig. Ang disyerto sa ating buhay ay tinatawagan tayong magsisi. Ngunit ang pagsisisi ay hindi lamang mga pagsisising katulad ng ginagawa ng mga pariseyo. Yung mga pariseyo at mga saduseyo, ito mga expert to sa Biblia. No? Parang mga exegete to, mga theologian. Alam nila ang lahat. Alam nila ang tama at mali. Alam nila ang palabas-papasok sa relasyon sa Diyos. Pero may kulang. Walang bunga. At ano ba yung bungang hinihintay? Ano ba yung bungang hinihintay? Ano ba yung hinihingi ni Juan Bautista dito sa mga pariseyong ito? Nasabi ni Juan Bautista, nakaamba na yung palakol at yung punong walang bunga. Yung punong walang bunga ay puputulin at susunugin. Kaya nga, kailangan ng bunga. Bunga ng pagsisisi. Ngunit ang maganda, hindi natapos dito si Juan Bautista, mga kapanalig. Ang sabi niya, binibinyagan ko kayo, tanda ng pagsisisi sa at pagtalikod sa inyong mga kasalanan, ngunit may darating na higit sa akin, na bibinyagan kayo sa espiritu at apoy. At ito, mga kapanalig, yung susi para magkaroon ng bunga. Kailangan nating tanggapin yung sumusunod na dumarating kay Juan Bautista na may dala na Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ay merong mga bunga. Alam natin ito yung fruits of the Holy Spirit. Kung gusto nyong basahin, mga kapanalig, yung fruits of the Holy Spirit, basahin nyo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 5, verses 21 hanggang siguro 22, 23. Tignan ninyo, napakaganda. At ito yung sinasabi ni Juan Bautista. Totoo, kailangan nating magsisi. Ngunit ang mga pagsisisi ay kailangan ng karugtong na mangyayari. Kailangan ng bunga. No? Katulad nga nung usapan sa bansa natin ngayon, nabasa ko kanina yung mga kapanalig, nabasa ko yung komentary ni Cardinal Ambo. No? Napakaganda. No? Tungkol na naman ito sa budget, sa pera ng bayan. No? Bandang huli, talaga namang malinaw yung sinasabi. Kung meron talagang nagsisisi, dahil alam yung kanilang pagkakamali, kailangan ng bunga. At yung bunga ay gawa. No, hindi lamang salita. Yung mga pariseyo, mga saduseyo, alam nila lahat ng titik, alam nila lahat ng salita patungkol sa pagsisisi at kasalanan. Ngunit hindi naman nakikita sa buhay. Sabi nga ni Cardinal Ambo, kung talagang nagsisisi at nakita yung kamalian, hindi pwede purong salita. Ibalik daw yung pera ng bayan. At ayun siguro, yung magandang bunga. Pero hindi lang ito sa pangkalahatang politika ng ating bansa o nangyayari sa atin, kung hindi sa ating pangsari-sariling buhay. Kasi sa mga parokya ngayon, mga kapanalig, di ba napakaraming mga kumpisalang bayan. At sana hindi matapos dun sa kumpisalan yung Adbyento at yung pagsisisi ng tao, ng mga Katoliko. Sana paglabas sa simbahan, may bunga. At ito yung hinihintay ng Panginoon. No, kasi nakakatakot yung sinabi ni Juan Bautista, nakaamba na yung palakol eh. Pwede nang putulin. Naalala ko nga yung sa Ebanghelyo ni San Lucas, merong isang may-ari ng taniman
At pumunta siya, yung punong igos, walang bunga. Sabi niya, 3 taon na ako bumabalik dito, wala pa ring bunga itong punong igos. Putulin na. Parang ito yung sinasabi ng ating ebanghelyo. Pero doon sa ebanghelyo ni San Lucas, yung nag-aalaga ng hardin, sabi niya, wag po muna. Huhukayan ko sa paligid, lalagyan ko ng pataba, baka sakaling magbunga. Ang ibig sabihin itong ebanghelyo natin ay katulad nung sa ebanghelyo ni San Lucas, binibigyan tayo ng pagkakataon para mamunga. At para mamunga tayo, kailangan nating magpaalaga at kailangan natin ng mga pataba. At napakaganda nga kapag nagninilay tayo ng mga salita ng Diyos, nakikidalo tayo sa mga pagtitipon ng panalangin, tumatanggap tayo ng mga sakramento. Ito mga kapatid, yung totoong magpapalabas ng bunga. Tutulungan tayo. Ibig sabihin, hindi tayo matatapos sa pagsisisi lamang. Kung hindi yung pagsisisi natin ay maglalabas ng bunga. No? Kaya mga kapanalig, sana mag-share kayo patungkol sa disyerto. No? Ang ating pong question reflection ngayong gabi, bakit sa disyerto daraan ang kaligtasan at ano ang ilang o disyerto sa iyong buhay kung saan mo naranasan ang kaligtasan? Ibig sabihin, kung saan mo naranasan, nakasama mo ang Diyos. No? Padala nyo ang inyong mga comment at mga sharing sa ating text line sa istasyon mga kapanalig 0918-837-4827. Ganun din sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys. Uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ayan po mga kapanalig, nagbabalik tayo sa ating pagninilay ng Ebanghelyo sa araw na ito. No? Patungkol sa pagbabalik loob, patungkol sa disyerto, patungkol sa pamumunga, no? At patungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo na dala-dala ang binyag ng Espiritu Santo na tutulong sa ating mamunga. At ito po yung ating pinagbabahaginan. Ngunit ngayon, pakinggan muna natin si Sister Rose. Baka meron siyang malalim no, na pagninilay sa ating ebanghelyo ngayon na makakatulong sa atin. Sister Rose? Father, kasi nabanggit mo na rin yung disyerto. Ang reflection ko lang po, parang ang bayang Pilipinas ngayon ay nasa disyerto. No? Dahil hindi disyerto na, kasi sa disyerto walang tubig, kundi nalulubog tayo hindi sa buhangin sa disyerto kundi sa baha, sa korupsyon, sa pagmamalabis, sa yung walang pakialam ng iba. No, lalo na yung mga nasa poder, yung mga may kapangyarihan, yung may pagkakataon na sanang tumulong at maglingkod sa mga mamamayan, lalo na sa mahihirap, ay siyang nagmamalabis nga at nag-o-oppress. No? Ang ko lang, Father, reflection, siguro kailangan natin ng maraming John the Baptist na magsasabing, repent, no? Siguro kailangan natin ng John the Baptist sa Senado, sa Kongreso, sa iba't ibang kawani ng gobyerno. At magsisimula din yun sa ating sarili, no, na tayo mismo, bawat isa sa atin, magsabi ng kailangan tayong magbago. Kung gusto nating magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan, magsimula sa sarili natin. Pero yung pagbabago, yung pagsisisi at
pagtanggap kung ano yung pagkakamali natin, na hindi lang nakatutok sa sarili, kundi nandoon lagi yung pag-asa. Dahil nga lagi nating kasama ang Panginoon, siya ay Emmanuel. So, yun po, yun yung reflection ko na hinihingi ko yung liwanag ng Panginoon, ng Espiritu Santo, yung liwanag na dala-dala ng Diyos, kasi parang nasa kadiliman tayo ngayon. At nananalangin po ako at umaasa na sana bago magpasko, makita natin na gumagalaw ang hustisya, na mayroong talagang nangyayari, hindi lang puro salita ang nangyayari kasi parang palabas na lang ang nangyayari, no? Pero umaasa ako na hindi tayo pababayaan ng Diyos, basta tayo mismo pakita natin sa Kanya na taimtim yung ating pagtitika at paghingi ng tawad sa ating mga pagkukulang at kasalanan. At sigurado, dadalhin niya tayo. Yun ang pangako sa atin, di ba? Na magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa, bagong Pilipinas. Yun po, Father. Yun, no? Sister, actually sabi mo, kailangan natin ng hustisya. Tandaan natin, mga kapanalig, palaging may hustisya ang Diyos. Hindi man natin makamit dito sa mundo, may hustisya ang Diyos. Ito yung huling mga talata ng Ebanghelyo natin. Sabi niya, sa Ebanghelyo ni San Mateo, merong puno ng trigo at yung trigong may namunga, ilalagay sa kamalig. Pero yung ipa, itatapon sa apoy. Ito ang hustisya ng Diyos. Pero maganda ito, mga kapanalig, malalim ito. Ang trigo, hindi naman tayo nakakakita ng trigo masyado rito sa Pilipinas. Pero imagine niyo na lang, mga kapanalig, yung palay, di ba? Pag nakatanim yan, at may namumunga na yung palay, at alam mong may bunga yung palay, anong nangyayari? Yung palay ay yumuyuko, nakukuba. Yung palay na nananatiling nakatayo, ang ganda nun tayo, napaka-berde, napakaganda, ayun yung walang bunga. At anong ibig sabihin nun? Ang mga taong totoong nagbubunga, at ito yung sinasabi natin kanina, ito yung mga taong yumuko, nakuba, nahirapan, dahil ibinigay nila yung buhay nila sa iba. Meron akong kilala, inuulit-ulit ko to, sister ko sa community sa San Mateo, si Sister Mister Nita, patay na siya. Pero sa simula ng kanyang pagdadalaga hanggang nag-asawa siya, naglalaba siya. Kaya nung kasama ko siya sa community, mga 40 years old pa lang siya, mukha na siyang lola at kubana. Pero kapag tinatanong ko, hindi ka ba nahihirapan dyan? Sabi niya, masaya ako. Kasi ito yung pinambuhay ko sa mga anak ko. Kubana si Sister Nita. Pero masaya siya. Ang ibig sabihin, nakayuko siya pero may laman at may kahulugan kung bakit siya nakuba. Kung bakit siya tumanda. Dahil meron siyang minahal. Ito ang bungang hinihintay. Meron na mga tao na napakatayog, parang hindi yumuyuko, no? At ito yung pinag-uusapan ni Sister, no? Yung mga mayayaman, no? Mahal yung mga bag, mahal yung mga alahas. Hindi naman tayo nanguhusga. Pero parang hindi sila nakuba at hindi nahirapan. Pero bakit? Ito nga yung sinasabi dito sa Ebanghelyo, baka walang laman, hungkag yung buhay. Hungkag yung espiritu, hungkag yung puso. Pero sinasabi ko, wala tayong karapatang manghusga. Sapagkat kung hindi naman natin makamit ang hustisya sa daigdig na ito, may hustisya ang Diyos. At ito nga sabi, yung mga ipa, nakatayo, napakaganda, ngunit wala namang laman, susunugin. Pero kung makakamit din yung hustisya rito sa daigdig, napakaganda rin. No, kung totoong ipagkakaloob ng Diyos at lalambot yung puso ng mga tao, at totoong magkakaroon ng karunungan yung mga namumuno sa bansa natin, hindi masamang maganap na yung hustisya ngayon. Pero sinasabi lang ng Ebanghelyong ito, adbyento ngayon. Kahit anong gawin natin, darating at darating ang Diyos. No, katulad dun sinabi ni Juan Bautista, nakaambay yung palakol sa mga walang bunga. At kung wala kang bunga ngayon, kailangan mong magsisi para magkaroon ng bunga. Kung meron tayong bunga ngayon, tayo ay magpasalamat.
O sister, medyo marami tong babasahin natin. O ngayon, babasahin Sige ko po. muna yung mga nag-message sa ating text line. Sabi ni Mrs. Elizabeth Marsan, please pray for the Marsan family. Shalom. Sabi naman ng ating kapanalig na si Kuya Kid, sabi niya, Father Adonis, Sister Rose, pakisama po sa misa at mga prayers sina Juana Pascual and family, good health, peace of mind, and financial blessings. Sabi naman po ng ating kapanalig, 1375, 180 degrees po. Kasi ine-explain ko kanina, medyo nalito ko. Sabi ko 160. Sorry kapanalig, kulang ng 20 degrees. Pero tama ka, 180 degrees. Okay, sabi naman ng isang kapanalig natin, 6936, good evening Father Ado, Sister Rose. I thought I've always known the Lord mula bata hanggang lumaki naging active sa simbahan and sincerely serving the Lord. Pero nag-iba yung journey nung dumating sa point na may dinaanan na hamon or challenges. Nasusubok yung pananampalataya at tiwala sa Diyos. Yun na nga yung mga disyerto. Walang direksyon, confused at hindi alam ang gagawin sa talagang either kakapit ka ba sa Diyos o tataligot. As I go through my journey, nakilala ko si Lord in a different way. Iba pala pag talagang personal relationship kay Lord. At talking about salvation, yung naging meaningful yung Jesus is the way, the truth, and the life. Sa paghihirap na dinaranas natin, we are learning that Jesus is with us. Hindi niya pinapromise na magaang lahat, pero pangako niya na anumang hamon kasama ko siya. So nung mas nakilala ko si Jesus as my Lord and Savior, doon na mas naging totoo yung context ng salvation. He is more than enough, more than anything and anyone in this world. By God's grace, we can share in the suffering of Christ kasi sa Kanya din nanggagaling yung lakas na yun. From Grace Conception. Salamat kapanalig. Sabi naman ng isang kapanalig natin, 9668, magandang gabi po. Sa disyerto, nag-isprang ang 3 great monotheistic religions. Kaya positibo ang tingin ko sa desert. Wala pong mapagtataguan doon at ang araw patuloy na nagbibigay ng init at liwanag. Alam ko po na araw-araw di ako pwedeng magtago sa Diyos, kaya sa disyerto na nakasalalay ang buhay at init ng pagmamahal. Ang lalalim ng mga sharing dito. Sister, meron ba tayo dyan sa Facebook comment section? Meron din po, Father. Sabi ni Kapanalig, tawag niyan, Caridad Valondo Longadilla. Good evening po, Father Ado and Sister Rose, a blessed Sunday. Ito ang start ng ating pagbabagong buhay na may gawa at taus-pusong pagbibigay at pag-unawa sa kapwa-tao. Mahirap pero sa pagtawag natin kay Lord na baguhin tayo at isuko natin ang ating sarili. Yan. Bumabate si Kapanalig Cynthia Orozco, Blessed Second Sunday of Advent. Sabi naman ni Remles Chow, Kapanalig Remles Chow, ang isang disyerto, actually maraming disyerto ang ginawa ng Diyos sa akin para matuto ako. Para sa akin ay yung nalugi kaming mag-asawa sa negosyo. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para maibayad sa mga pinagkakautangan namin. Tinanong ko ang Diyos, bakit nangyari ito? Hindi naman ako walang yang tao. Ang gusto ko lang ay gumanda ang kinabukasan ng pamilya ko. Pero sa pamamagitan ng disyertong ito, nagpakilala ang Diyos sa akin na hindi pagyaman ang kailangan para tunay na maranasan ang kaligayahan at magandang kinabukasan ng pamilya. Inalaw niya ako uling maging empleyado at unti-unting mabayaran ang mga utang. Sabi niya, salamat sa Diyos. Tapos si Kapanalig of Jessica Jung, bumate, Ofelia Nerona, Candida Cruz. Yung iba po, medyo marami pa po ang mga bumati. Si Beth Guevara, Lulu Lim from Gagalangin, Chug Mutok, Bok Valbuena, Baby Rose Macalino, Cora Mendoza. Yan. Medyo kailangan na po nating magpaalam, Father. O sige, sister, magpasalamat na tayo. Oo nga po. So maraming salamat, Father Ado, sa pagpapaliwanag tungkol sa disyerto, no, kay Juan Bautista. Naway tumimo ito sa aming mga puso
upang maging makabuluhan ang paghahanda natin ngayong Adbyento. Maraming salamat din sa ating faithful followers, mga kapanalig. Salamat sa nagpadala ng comments, tanong, kahilingan at pagbati at nakiisa sa amin ngayong gabi. Inaasahan namin na sa susunod na linggo, nandito pa rin kayo sa programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, kay John Gutierrez na ating PA at Kuya Enting Samaniego sa technical side, ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at huwag nating kalimutan, bukas po ay kapistahan ng Immaculate Conception, magsimba po tayo. Hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Maraming salamat mga kapanalig. Nawa lahat tayo ay basbasan ng Panginoon. Ngunit bilang pare, no, sa Alter Christus, sa pamamagitan ko, hindi man ako karapat dapat, ay pinagkakaloob ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa inyo. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, sa Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at katapatan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang katotohanan. Ang katotohanan. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sound the trumpet into the night. The day of the Lord is